Alright guys, so ang pag-uusapan natin for today is kung paano kayo makakapag-request ng PSA documents ninyo through online. So, let's get started. So, unang-unang gagawin natin is punta tayo sa ating browser. And then, i-type lamang natin yung Serbilis. Ayan. So, makikita niyo dito yung link dito sa pinakaitaas, yung PSA Serbilis online. Click natin yan. And ito yung bubungad sa inyo. So, click lang natin yung Got It. At, nandito na tayo sa official website ng PSA Serbilis. At makikita natin dito yung tatlong step para makapag-request tayo ng PSA documents. So, una is yung application entry, pangalawa is payment, at pangatlo is yung pag-aantay na lamang kung kailan madi-deliver sa atin yung ating mga dokumento. So, click natin itong request certificate. So, dito makikita natin yung mga dokumento na pwede nating makuha dito sa PSA Serbilis. Pero take note guys ito ay para lamang doon sa mga tao na ayaw nang pumila, ayaw nang pumunta doon sa office ng PSA, at higit sa lahat yung malalayo sa PSA office. Pero kung malapit lang naman kayo is mas madali yung appointment. So, in the next video, ipapakita ko naman sa inyo kung paano mag-appointment. Okay? Now, ito yung makukuha natin ng mga requirements or mga documents dito sa PSA Serbilis. So, una is birth certificate, marriage certificate, death certificate, and Senomar and Senodet. So, hindi ako masyadong familiar dito sa Senodet. Ngayon ko lang talaga ito na-encounter. Or siguro, existed na ito pero hindi ko lang siguro alam. So, ngayon, balik tayo doon sa home. And then, dito sa pangalawang step is yung payment. So, click natin yung payment. So, ito yung mga prices. Yung tatlong documents, yung birth certificate, marriage certificate, death certificate is pare-parehas lang ng price, 330. At yung pickup naman is ganun din. Pero kung nasa government agency ka is mura lang, 300 lang. And kung nasa ibang bansa ka naman is 20.30 US dollar. Pero itong Senomar and Senodet is medyo mahal kasi 430 ang isa. At dalawa is 810 at so on. And ganun din yung pickup nila, and sa embassy ganun din, pero mas mura sa mga government buildings or mga government agency. 360 lang ang isa. At take note din guys na kailangan natin na may cellphone tayo na merong GCash, kasi ang ibabayad natin or in the end ng ating pag-fill up ng form dito sa PSA is babayaran natin ito kaagad-agad. Okay? So yes po, dito po ay magbabayad tayo through online at pwede po tayong gumamit ng GCash. So, ngayon, balik tayo sa home. And, yun. Sa pangatlong step is delivery time na. So, click natin yung information ng delivery. Kung nasa Manila ka is madali lang. One day lang makukuha mo na yung dokumento. Pero kung kagaya ka dito sa amin, sa Mindanao ako, medyo matagal, umaabot ng 1 week, minsan 10 days, minsan naman up to 15 days. So, depende na lang yon sa mga sitwasyon ng magdi-deliver. So, ngayon, umpisahan na natin ang pag-fill up ng form. So, make sure na may prepare kayong yung birth certificate ng customer ninyo or birth certificate ninyo or ng mga anak ninyo. At least meron kayong titingnan or meron kayong kodigo. So kasi ako, ginawa ko itong maliit na negosyo. Dito sa shop ko
napakaraming nagpapakuha sa akin ng certificate, birth certificate ng PSA through online dahil nga ayaw na nilang ma-disturb or ayaw na nilang pumunta doon sa office. Parang na-hassle sa kanila. So, nagpapa-online na lang sila sa akin at nagcha-charge na lang ako sa kanila. So, pwede nyo gawin itong business, guys. Pero, papatungan nyo lang yung presyo. Okay? And, kunin nyo din yung copy ng ipapa PSA nila. Okay? Para meron kayong kodigo. So, ngayon, mag-start na tayo. So, dito, ang pipiliin natin is yung birth certificate. Pero kung ang pipiliin nyo or ang gusto nyo kunin na dokumento is marriage or death certificate, sinumar and sinulit, click nyo lang dyan sa mga option na ito. So, in my case, kaklik ko yung birth certificate. And dito, sa terms and condition nila, agree lamang kayo dito. And then, click natin yung next. And, meron magpa-pop up dito na maliit na windows and please answer the following question accurately. So, was there any correction or amendment? Example, change, correction, or entries or court proceedings. So, sa madaling sabi, is kung meron daw bang kung meron daw bang na-change or nabago doon sa birth certificate na kukunin ninyo, or kung meron bang mga correction or merong mga naging problema, click nyo lang yung yes. Pero kung wala naman, click nyo lang yung no. Okay? And then, dito sa pangalawang question, were you able to previously get a copy of the birth certificate from PSA? So, ako matagal na akong gumagamit nitong PSA Service, more than 4 years na. And yes, ilang beses na ako nakakuha dito. And kung sa office naman ng pag-uusapan, nakapag-proceed na rin ako or nakakuha na rin ako ng mga dokumento through sa office mismo ng PSA. And then, click natin yung next. Alright, so dito, yung apelyido ng kukuha na ninyo ng certificate. And, ito ang importante dito, yung father last name, mother's last name. So, kailangan talaga na meron kayong kodigo or yung green certificate ng inyong kliyente or client. And kailangan din dito guys yung email, yung active na email, kasi doon nila isi-send sa inyo yung mga tracking number and yung reference number after natin makapagbayad dito sa PSA Service. So ngayon ipopost muna natin ang video and magpo-proceed tayo mamaya kapag natapos na natin ma-fill up itong form. Okay? So, kita-kits mamaya doon sa next page. Alright? So, pause muna natin. Alright guys, so tapos na tayo mag-fill up dito sa first page. So, click natin yung next para makapag-proceed tayo sa next page. So, click natin itong next page. Please confirm if the following details are correct. So, i-confirm nyo lang, tingnan nyo lang, i-check nyo lang kung tama yung mga details na inilagay ninyo. So, click natin yung confirm kasi tama naman lahat. Ayan. So, dito sa pangalawang page is ilalagay natin yung requester details. So, kung kayo yung nagre-request, is yung pangalan ninyo ang ilalagay ninyo dito at yung email address. Okay? But, take note guys na ang isang pangalan kaakibat ng isang number is dalawang beses lamang makaka-request, at hanggang hindi dumating yung dalawang documents na yon ay hindi ka pwedeng mag-request ulit dito sa website na ito. Okay? Pero ang ginagawa ko para mas marami yung client na ma-entertain ko is ginagamit ko yung pangalan ng asawa ko, pangalan ng nanay ko, pangalan ng mga anak ko,
na mayroong phone number at qualify yung edad. Okay? So, apat kami. So, nakakakuha ko ng 8. Kasi apat kami. So, tagdidilawa. So, 8 client ang pwede kong kuhanan in one day. Okay? Pero kung mabilis namang dumating is pwede mo nang ulit magamit yung mga pangalan na yun at saka yung mga number na yun. So, take note yan guys. Alright. So, i-fill up ko muna itong form and kita-kits mamaya sa pangatlong page. Alright. So, ipopost muna natin ang video. Ayun guys. So, tapos na tayo mag-fill up dito sa pangalawang page. So, click natin yung next para makapag-proceed tayo sa pangatlong page. Click natin yung next. So, please confirm ulit if the following details are correct. So, tama naman lahat. And then, click natin yung confirm. Ayun. So, dito na tayo sa summary sa pangatlong page. And dito makikita natin yung mga in-encode natin na mga pangalan. So, i-check nyo lang kung tama. Kasi pwede ka namang mag-edit dito. So, click mo lang itong icon ng ballpen or pencil is pwede mo ma-edit yung mga details na inilagay mo dyan. Alright? So, ngayon, tama naman lahat. Click natin ulit yung next para ma-proceed na tayo doon sa payment option. Alright? So, click natin next. Ayan. So, dito, quick survey. Kahit saan lang dyan yung i-check yung box and then submit. Ayun. So, nandito na tayo sa pang-apat na page, yung acknowledgement. So, dito, ito yung napaka-importante. So, kailangan ma-save nyo yung reference kasi in case na gusto nyo i-track yung ni-request ninyong documents is pwede ninyong ma-track itong reference na to dito sa check request status dito sa taas. Ayan. So, yan. And then, pwede na tayong mag-proceed sa payment. Pero, meron akong gustong ilagdag dito. Gumawa ako ng ganito, itong Excel. So, ini-encode ko dito yung mga importanteng detalye. Kagaya nung kailan ko ito ni-request, anong pangalan. Kasi kapag marami ka nang ini-encode na mga tao na kinuhanan mo ng PSA is malilito ka na kung hindi mo isi-save yung mga pangalan. Or, pwede ka naman gumawa, isulat mo lang sa papel, at least ma-remember mo. So, ilalagay mo dito yung reference para in case na gusto mo nga i-track is matatrack mo. So, ilagay mo yung pangalan ng may-ari ng ni-request mong PSA at saka yung reference number at kung kailan ito, kung anong pecha mo ito ni-request para alam mo kung gaano katagal dumating yung ni-request mo. And then, nilagay ko din dito yung contact number at saka pangalan. Kasi nga, para malaman natin kung ilang request na yung pangalan na yon at saka yung number na yon. Kasi 2 beses ka lang talaga pwedeng mag-request. And also, yung email, ganun din. 2 beses din pala pwedeng mag-request. So, kailangan na may take note din mo yon kasi para alam mo kung ilang beses mo na nagamit yung email na yon para hindi ka magka-problema. Okay? So, yun. Gumawa ko ng ganitong listahan. So, ngayon, proceed na tayo sa payment. So, click natin itong proceed to payment. Click natin. And, ayan. So, click natin itong pay now. Ayan. So, proceed. So, ang babayaran natin is $330. So, click natin yung proceed. And, i-prepare na natin yung ating mobile number or mobile phone na merong GCash na may laman para makapagbayad tayo. And dito, pwede ka rin namang pumili ng Visa, Mastercard, American Express, ShopeePay, at maraming pang iba. Pwedeng bank, pwede rin na digital e-wallet. Alright? So, dito tayo sa GCash. Click natin yung GCash.
Ayun, so lalabas na itong QR code, and dito sa GCash ninyo is i-scan lang natin ito para ma-payment natin, ma-redirect doon sa payment. Okay? So, wala nang hassle-hassle kapag merong QR code, napakabilis. Yan. So, makikita nyo kapag na-scan na yan at nabayaran na, automatic magka-close yung page na yan. Ayan. Mabayaran na natin yung 330. Ayan. And makikita nyo sa screen kapag nabayaran na yan, ayun. So, automatic na bumalik siya doon sa website ng PSA Serviles. So, nakabayad na tayo. So, ganun lang kadali magbayad. And ngayon, tapos na yung ating pagre-request ng PSA documents dito sa PSA Serviles. So, ganun lang. So, ngayon, ang last part is kailangan natin i-save itong pangalan and yung reference number dito sa ginawa nating listahan. So kung wala naman kayong ganito, pwede kayong gumamit ng ballpen at saka papel. So at least meron kayong listahan. Okay? So ganun lang guys. Napakasimple lang, and sana may natutunan kayo at meron kayong nalaman dito sa video nito. So maraming salamat guys, and hanggang dito na lang. As usual, this is James Atip, and welcome to my channel. Alright.